Di nyo ba napapansin ngayon guys, masyado na tayong pinaglalaruan ng panahon. Bumagsak ngayon ang gold. Bumagsak ang market ng gold. Tumaas ang presyo ng gasolina. Asan na tayo lulugar nito? Kung maglalagay ka ng pera mo sa bangko, ano ba mangyayari? Kakainin ka ng inflation. Anong gagawin mo? Maghanap ka ng way para matakasan mo yung inflation. Anong gagawin mo? Mag-i-invest ka. Asan ka mag-i-invest? Bibili ka ng lupa, bibili ka ng gold, di ba? Ganun lang naman ang pwede mong gawin eh. Either bibili ka ng property o bibili ka ng gold. Ngayon, ang mangyayari, pag bibili ka naman ng property, fuck up ang real estate ngayon. Hindi nyo kasi namamalayan na mas marami pa ang nagbebenta ng property kaysa bumibili ng property. Yan ang reality ng mundo. Akala lang kasi natin good investment din pag bibili ka ng property, pero guys, tandaan nyo ngayon, bagsak, walang bumibili ng mga property ngayon guys. Sa sobrang daming property na binibenta, walang bumibili ng mga properties ngayon. Pagdating naman sa gold, fuck up pa rin tayo kasi bumagsak ngayon ang presyo ng gold. Natatandaan nyo pa nung sobrang nag-skyrocket ang gold noong December, last year ng December hanggang on forward, di ba? January, February, hype na hype yung mga tao. Nag-i-investan sila sa silver at gold kasi pataas ng pataas yung presyo. So, lahat ng mga tao gusto na magbili ng gold kasi iniisip nila, hindi, maganda ang gold kasi ang gold, pera yan. Yan ang totoong pera, gold. So, nagbilihan sila lahat ngayon. Anong nangyari ngayon? Bumagsak ang presyo ng gold. Diba? So, kawawa yung mga nakapag-invest ng gold nung 10,500 ang gold. Isipin mo, umabot ng 10,500 ang gold per gram nung December, January. Alam ko, mga ganyan ang presyuhan ng gold. Tapos ngayon, bumagsak ng grabe. So, sana lang talaga tayo lulugar nito. Ang nangyayari pa na ngayon, tumaas ang presyo ng gasolina natin. Anong gagawin ng mga tao ngayon dyan? So, tataas ngayon ang demand ng electronic cars. Diba? Kasi mapapaisip yung tao, mas nakakatipid kami pag electronic cars. So, di nyo ba napapansin? Parang pinaglalaroan talaga tayo ng sistema. Kasi ang mangyayari dyan guys, wala tayong ibang gagawin. Siyempre mag-iisip tayo, di ba? Mag-iisip tayo ng way para makatipid tayo. Anong gagawin ng tao pag sobrang patuloy na tataas at tataas ang presyo ng gasolina? Mapipilitan tayo ngayong bibili ng electronic cars or yung mga luma nating sasakyan, i-convert natin into electronic cars yan or hybrid. Tapos, anong mangyayari? Parang pattern ang nangyayari guys. Parang nangyari lang yan nung sobrang hype ng gold. Diba? Di nyo na ba napapansin? Sobrang hype ng gold dati. Ganon din ang nangyayari sa atin ngayon. So, hype ngayon ang electronic cars. So, lahat ng tao bibili ng electronic cars. Tapos, after tayo, bibili tayo ng electronic cars, anong mangyayari? Magugulat na lang tayo. Kasi gumastos na tayo ng sobrang laki para i-convert natin yung sasakyan natin into electronic cars. Babalik. Hindi lang siguro babalik. Babagsak at babagsak presyo. Magiging mura, sobrang mura ang presyo ng gasolina. Kasi wala nang masyadong gumagamit ng gasolina. Lahat tayo naka-electronic cars na eh. Di ba? Kita mo, parang pinaglalaroan lang tayo ng panahon. Para pa naman sa akin, mas convenient pa rin sa akin ang paggagamit ng di makina na sasakyan kaysa electronic cars. Kasi bibigyan ko kayo, marami pa rin flaws ang electronic cars guys eh. Ang problema lang naman kasi sa electronic cars, sige sabihin na nating matipid. Ang problema lang sa electronic cars, at the end of the day, i-charge mo ng matagal yan. Hindi katulad ng gasolina, anytime, everywhere you go, may gasoline station. Tapos pag magpapagas ka, it only took a minute para ma-full tank mo yung sasakyan mo. Ang electronic cars, it will took 3 days to charge sa bahay mo para ma-full charge mo yung battery. So, hindi talaga siya ganun ka-convenient. Sige, sabihin na natin mas makakatipid ka sa electronic cars. Kaso nga lang, dun nga natin maiisip eh, kung pinaglalaruan pa rin ba tayo ng panahon. Baka kasi, parte pa rin to, itong nangyayari sa atin ngayon na nagtumaas ang presyo ng gasolina. Baka nilalaro lang tayo para i-ready na tayo para gumamit na lahat ng electronic cars. Diba? Wala na tayong magagawa nito. Dasal-dasal na lang talaga.